Naalala nyo nung ibinlag ko po ito, nung mga nakarang araw lang ho, no? Siguro mga petsa 14 ng Marso, o 13 o 14 ng Marso, yung pong pagbibigay ng ayuda, mga kababayan, mga boss chief sir, dito, no, sa mga kapwa natin Pilipinong, ang trabaho ay ang taxi, ay ang taxikel, o yun, yun ibig sabihin, tricycle ho, mga bossing, natupad na po. PBBM nagsimula ng magpamahagi po ng 5,000 ayuda para po doon sa mga tricycle driver. Alam naman ho natin, mga kababayan, ano po, na yung mga yan, hindi naman po ganun kalaki ang kinikita eh. Eksaktuhan lang po yung kinikita niyan, mga bossing. Kaya yung konting pag-angat, pagtaas ng mga gasolina, crudo, at nung mga inilalagay nilang para umandar, yung tricycle, eh malaking ano po yun, apekto o epekto po nun sa kanila, mga bossing. Kaya naman po, eto, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi po sila kinakalimutan. No? Para tuloy pa din po ang kanilang trabaho, meron silang matatanggap o natanggap na 5,000 piso, mga kababayan, galing po sa gobyerno ng Pilipinas. Eto, baka sabihin ninyo, salita-salita ko lang, lagi po tayong may ipinapakita na mga materyales. No? O ayan, tingnan nyo. O, inoff ko na lang yung music ha, para hindi tayo ma-copyright. Ayun o, di ba? Dami ho. At mismo, nandiyan ho, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi yung kumbaga iniuutos lang. Para ramdam na ramdam ng ating mga kababayan na talagang ang ating Pangulo ay, nakikiisa sa kanila. At talagang galing sa puso ni Presidente Marcos yung mga pagtulong po. At alam ng mga kababayan natin na nandoon po sa laylayan na hindi sila pababayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Isama nyo na ang mga susunod ay yung mga mga jeepney driver, mga taxi driver, yung lahat po ng maaapektuhan, mga bossing, dito po sa pagtaas ng gasolina o crudo dahil po sanhi o dahil doon po sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan, mga bossing. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, Shiro Ascenso na channel name ko, hindi na 2.0. Neng Gigi Vlog. Suportahan, pakisubscribe nyo po yung vlog ni Ma'am Neng Gigi. Mamaya, sisilipin ko ano kaya mapapanood natin doon. Tuloy ha, pakita ko pa yung video ha. Ayan di ba? May mga naluluha po. Biruin mo, ako makita ko lang si Presidente Marcos, masaya na ho ako. Susubukan ko pagka ako ay umuwi sa sa etong taon na ito, subukan ko na makakamay man lang kay Presidente Marcos. O di po ba? At hindi lang po diyan nagtatapos, mga kababayan. Hindi lang po diyan. Siyempre po, dahil nga, kapag tumaas yung mga crudo, tumaas yung mga ganyan, kasunod, kaakibat mo, mga bossing, ay, yung pagtaas ng ibang mga presyo po, no? Nandyan din po ang gobyerno, mga kababayan, para mabilis matugunan po na yung mga kakulangan at yung mga lalabis, no? Sa mga presyo, etc. Mabilis na tugon ng pamahalaan. Sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, pinaigting ang inspeksyon at monitoring upang matiyak ang pagsunod sa SRP kung ano yung tamang presyo lang. Nationwide price surveillance, mamanmanan, titiktikan, aalamin, at panigurado ko, mga kababayan, pwede din kayong magsumbong diyan po doon, baka sa sumbong sa Pangulo, kasama yun no? Baka pwede doon pumunta yung ating mga kababayan at ipaalam kung sino yung mga lumalabis at nagmamalabis sa presyo. Koordinasyon sa manufacturers, pagtiyak ng sapat na supply para kapag kinulang, mangyari, sasabihin ng mga
umaabuso. Oh, nako, wala supply. Ganito, titriplehin yung presyo. So nakaantabay po diyan ang pamahalaan. Nakabantay po sa presyo, mga bossing, para ang mga mamimili, ang mga Pilipino ay protektado at hindi malalabisan po at hindi dedenggoyin, gogoyoin ho, mga kababayan. Nako, ang dami ng manggogoyo, ang dami ng mandedenggoy, lalong-lalo na ho sa gobyerno, mga kababayan, pati ba naman diyan sa mga pamilihan. So hindi po hahayaan ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Kung yung malalaki, pinuputol yung sungay, kasama din po diyan, mga bossing, upang hindi po malamangan o lamangan yung ating mga kababayan. Ayan o, talagang mismong sinusuyod po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, yung mga pamilihan, iniisa-isa. O, iniisa-isa, panigurado, kasama na po diyan sa pag-iisa-isa na yan, yung pag-check kung mga sariwa ba, yung mga itinitinda at mga ibinebenta, kung tama ba ang mga presyo, kung may sapat na supply ba. Yun. Kaya ano yung sinasabi ng Vice Presidente ho, na walang ginagawa ang ating Pangulo, na ang sinasabi ng Vice Presidente, madami daw pong kakulangan ang Pangulo. Agree po ba kayo doon? No, dyan sa comment section. Sige, tatanungin ko kayo. Agree ba kayo sa sinasabi ng Vice Presidente, mga kababayan, na walang ginagawa ang ating Pangulo? Ako hindi. Mas agree ako doon sa nakikita ng ating mga mata, no, na ang Vice Presidente ay puro, lang, yung tipo bang, puro banat lang po, puro pamumulitika, baliktad na baliktad eh. Kasi sila ho, ang Vice Presidente, o yung kampo ng mga Duterte, ang laging nagpapaumpisa, nagpapanimula, nung mga, ano tawag dyan? Nung mga pamumulitika ho. Pero ibibintang kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Obra ba yun? Tama ba yun? Maling-mali. No? Kaya ho ako, naniniwala ako dun sa dating senador na si Trillanes eh. Yang mga Duterte, ang ginagawa nila, kung ano yung mga ginagawa nila, ibinibintang daw po sa iba. Which is yun yan nakikita natin. Sinasabi ng Vice Presidente, walang ginagawa. Madaming kakulangan. Si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ang makikita natin yung mga ganyan. 5,000 ayuda sa mga tricycle driver. Tapos bantay presyo. Talagang sinusuyod po yung mga palengke. Sino ang totoo na nagtatrabaho? Kaya di ba bukom-buko ho sila, mga kababayan? Bukom-buko po sila doon sa mga kalokohan nila. Kung maalala nyo, di ba, doon sa Antipolo, ini-endorso ng Vice Presidente yung Red Llaga. Sabi, napakataas daw po na porsyento para manalo yung Red Llaga. Ano ho nangyari, mga kababayan? Talo! Talong-talo. Yung anak ni Congressman Acop, ilan na daw po ang boto? 62,000 na daw po. Tapos yung kalaban daw, 20,000 lang daw po. Ang laking porsyento ng talo ho, mga bossing. Di ho ba? Saan ba yung Queto Pasio dito? Meron ako dinagdag Queto Pasio eh. Hindi ko makita dito. Ayo, nasa taas. Talo daw ho, mga kababayan. Di po ba? Kaya yung sinasabi nila na malakas po ang Vice Presidente, baka sila na lang ho ang nakakaalam nun. Baka sila na lang po ang nagsasabi nun, mga bossing. Biruin mo pa, bago pa makulong, bago maaresto ang dating Pangulong Duterte, laglag na, wala na sumasama doon sa kanilang mga parali-rali eh. Hindi na po sila sinasamahan eh. Di po ba?